Hello? Kaya lang, less 1 hour to kasi medyo tagal-tagal. Okay lang. Okay lang sila. Hindi na pwede madaliin ako. Baka bumababa na nakagdanan ng dagas na break. Dapat kagabi pa po yan, hindi ko nasarado lang doon. Sabi niya kasi fiesta kasi kaya sarado. Nabasa niya parang Hindi, ngayon lang po. Sabi may karatula, hindi nga lang namin binasa yung karatula. Dapat kagabi pa tapos yan. Dito ako kagabi. Tapos yan. Pero meron rin po kayo kagabing client. Yung ginawa namin, bumili na lang kayo. Tapos nabasa namin, nasa dali lang po yun, nasa dali tayo kagabi. Tapos dito rin po kami nag-park kagabi. Ay, sus. I'm going crazy. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to the Ayakino International Airport. Local time now is 22 minutes before 6 in the morning. And there's no time difference between Singapore and the Philippines. Ground temperature is at 27 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication with use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have cleared the flight. Nangyari mo lamang na manatiling nakaupo at hindi makagdalang ilaw sa fasten seatbelt sign bago po kayo para kunin ang inyong mga otoridad. Nais rin po namin paalam sa inyo ng paggamit ng mga kalikuran sa masadaling ito ay may pinagbabawal. For guests with onward international flights on Cebu Pacific, please proceed to the transfer desk. And for guests with onward domestic flights on Cebu Pacific or SEPCO, please be advised that you report to immigration first, later check baggage and clear through customs before proceeding to the transfer desk located at the arrival hall. For assistance, you may proceed with your personal transportation. At ayun na nga mga kayamyam, nandito na tayo sa Pilipinas at dinala ko nga dito ang aking anak kay Doc Salazar guys para siya ay magkaroon na rin ng brace. Matagal ko na kasi to guys na talagang iniisip na ito yung ibigay ko sa kanya. Yun nga lang ng mga nakaraang taon, syempre bata pa siya at hindi pa pwede siyang lagyan ng brace. Ngayon 17 years old na siya kaya okay na. Eksakto talagang 17 years old siya nang pinalagyan ko siya dito ng bracelet. At ito na nga mga kayamyam, habang nandito tayo at nagbibideo, nakipagchismisan na rin ako kay Doc Salazar. Ano po yun, Doc? Buong ito sa iyo po? Ako, may nagbenta ko sa akin. Yung kabila mo po, ano po yun? Nakita po ako doon. Ah, hindi po pala yun yung sarili. Renta-renta lang po, kaya kasi pag merenta. Oo nga, kasi po mas parang mas malaki pang gastos pag renta po, no? Alhamdulillah, may nagbenta po sa inyo dito. Pinamatan ko, sakto naman, sakto lang. Gusto ko niya ako. Buti na lang na po. Pagkawala na po ng pesto, na may mabaya. Yung ganitong pesto ay malapit sa parang... Yung talagang central na siya ng mga daanan po, no? Yung talagang naman po. Pero yung mga basta bibili ng busasan. Oo, mahirap din po yun. Kasi minsan, mahirap puntahan ng iba. Accessible po sa lahat. Lahat po ito mapapakasip. Ilan taon na nga po kayong nag-ano, Doc? 27 years po. Wala, ang pala, no? 27 pa po kung simula. Dito rin po kayo sa ano ng Palo Alto mismo. Yung din po yung pestang yun. Ako. Eh, tagal po pala ng upahan, no? May samaya pa po, tagal po rin po. Tapos doon po sa kabilang di ba meron pa kayong ibang branch? Sino po doon ang May identity ako doon. Ay, ito po talaga, dito ka po talaga yung pinili. Sino po nga yun? Parang may kapatid ko niya tayo nakausap ko dati. Yung parang nag-ano sa may pizza. Ako, kapatid ko yun. Oo, yun nga yung nakausap ko kasi nagtanong ko yung abot sa kanya din kung magkano nga yung yung sa may pizza ko, no? Hindi pa yan. Kaya na business naman yun. Hello? Kaya lang, less 1 hour to kasi medyo tagal-tagal. Okay lang sila. Hindi na pwede madaliin ako. Baka bumababa na nakagdanan ng dagas na brace. Ako din naman pay-pervisyo. Mahirap mahirap ang ginadalihan. Okay. Sila tayo. At yun na nga mga kayamyan, after ko mapag-chismisan kay Doc guys, doon ko nalaman na kami pala ay hindi namin nabasa yung kanyang banner na nakalagay doon sa old clinic niya mga kayamyan. Kasi actually, at na dumating ako guys is April 6, 2025. Then, dapat that time ng gabing yun mga kayamyan is
magpapa-brace na kami. Yun nga lang sarado yung kanyang clinic, yung lumang clinic yung pala guys, is lumipat na nga siya dito sa bago niyang clinic. Ito na talaga, ay kanya na talaga. At ito ay nabili niya after ng how many years na pangungupahan niya. So ayan guys, actually si Doc guys is entertainment siya guys. Napaka-entertain niya sa mga customer niya, sa mga client niya. Hindi ka dito maiinip kahit yung bubunutan ka guys, kasi dito rin ako sa kanya nagpabunot mga kaya. Hindi ko naramdaman guys, yun na natanggal na pala yung ngipin ko. Actually meron siyang katulad na doktor nung ako ay way back 2005 nung nagpa-bunot din ako ng ngipin ko. First time ko nabunutan ng ngipin guys na magaan yung kamay kay Doc Roy. So ito yung pangalawang doktor na naranasan kong magaling ang kanyang mga kamay guys. Talagang same sila ng way ni Doc Roy kung paano sila makipag-usap sa client, sa customer nila para hindi maramdaman yung pagbunot ng ngipin. No? So ito nga guys, dito nga nagpa-place nga yung aking anak dahil nga kaarawan din niya to, at of course graduation na niya ng 15 mga kaya ngayong April 15. Yan. So, ayan, pinabrace ko sila kasi ito na yung gift ko sa kanya, double gift, yan. Dahil matagal ko na nga itong plano, at ito na nga, ito na nga, na pinabracean ko siya, at dito nga. At kung tinatanong yung mga kaya kung magkano yung brace niya, is 30,000 mga kaya yun na yung full payment ng, pwede mo siyang, installment, or pwede mo siyang i-cash, full payment na talaga. Pero, syempre, ang kaya is poor lang naman, wala tayong pera, ayan, nagigipit pa tayo minsan, pero syempre, kapag yung gusto natin, yung anak natin is maging confident sa kanyang pag-smile, ayan, paano ang dami sungkay ng aking panganay guys. So actually dapat yung pangalawa ko, yung lalaki ko, dapat palilinisan ko dapat ng ngipin at papatingnan kung may sira na bang ngipin itong. Ngunit nung dumating ako ng mga kayamyam sa Pilipinas ay wala yung pangalawa ko. Nandun siya sa Paitay that time. So ayan nga, back to my daughter tayo guys. At ito, pinabracean ko na siya dahil matagal ko na nga itong iniisip. Ngunit yun nga lang, dapat diba, kailangan, pina-check to dati is hindi pa siya pwede. So ngayon 17 years old na siya, ito pwede na siya. At ito na nga mga kayamam, pagkatapos na ilagay yung kanyang pagkakabitan ng mga kulay, yung parang rainbow guys, na every month pinapalitan na yan. Matatapos na siya, at ito na nga guys, tapos na siya, tinanggal na siya, dahil tapos na up and down, lalagyan na siya yung may kulay na ilalagay guys. Hindi ko alam kung anong tawag siya mga kayamam. So ayan, ayun na yung last step na gagawin sa brace niya. So, after nito mga kayamyam, then, ang galing talaga guys. Parang bala ko rin, no? Kaso, hindi na kailangan. Dahil pantay naman yung ngipin ko mga kayamyam. Wala talaga, malaki lang ang ngipin ko. Yan. So, next time yung ating namang anak na lalaki kapag nag-aral ng mabuti. Yan. At ito na nga mga kayamyam yung kanyang kinalabasan. Ganito kasi mga kayamyam yung kanyang ngipin. Diba marami siyang sungki up and down. Paano ba naman kasi hindi ko alam kung bakit ganyan yung kanyang ngipin. So, ayan na nga mga kayamyam ang ating update sa aking brace sa ating anak. So, ayan na nga mga kayamyam. Kung nagustuhan nyo ang ating video sa araw na ito, huwag niyo kalimutan ang i-like at i-subscribe ang ating channel. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga video na inilalabas. See you in my next vlog guys. Bye!